Dito sa mga alagang baboy namin, may mga pagkakataon din na nakakawala sila doon sa aming ginamit na hog wire. Hog wire yung aming ginagamit na panlambat doon sa ating nasa 2.5 hectares na kulungan ng mga free range nating alagang baboy kasi target natin magparami. Kaya lang nangyari, ngayon may mga pagkataon na papansin natin, may mga mangilan-ngilan tayong baboy dito na pumapayat. Kaya ang plano namin, talagang kailangan mabusog na mabusog yung alaga natin at pupurgahin natin sila. Kaya lang dahil ngayon may kasama silang barako dyan sa loob, hindi rin natin masasabi kung saan yung mga buntis dyan. Kaya taantayin natin ang mga anak, pagka nanganak na at maawat na yung anak nila ay pupurgahin natin kasabay ng mga biik. Yun yung gagawin natin dito. At yan na nga, no, isang baboy natin, napakapasaway naman itong isang baboy natin ay talagang gustong gusto lumabas. Nakahanap kasi siya ng butas. So dito naman, kailangan naming hanapin kung saang butas nakakawala yung mga baboy na ito para yun naman ay maayos namin. Pero bago yon ay naninigurado din tayo na wala ng iba pang baboy na nakalabas. Itong mga nasa labas ay mapapasok muna natin sa loob dahil marami mga tanim din yung mga kapitbahay natin dito. May mga tanim silang kamote. Yun ay madalas talaga pinupuntahan ng mga baboy, kinakain yung kamote, pati yung laman pa ay kinakain nila. Kaya kailangan siguraduhin natin na bago natin ayusin yung butas dito. No, dito kasi sa lawak nitong lambat natin, hindi rin natin agad na didetermine kung saan banda sila lumalabas. No, maliban na lang pag aktual natin nakikita kung saan sila galing. Kaya ang gagawin namin, isa-isahin natin ito at talagang medyo matrabaho pagka inikot ito. Ayan yung mga baboy namin, gustong kumawala. Ito kasi umangat. Ayan o, umaangat dito. Dito sila lumalabas. Tapos yung barako namin baboy, nandito rin. Yan, dyan din namin nilagay kasi may mga sakit doon sa kabila. Nakakasakit yung mga alagang baboy ng kapitbahay. Nilalayo namin yung mga baboy. Kaya yung, ayan, nandito sila. Ito naman, naka-free rin sila. Malawak tong kanilang area. Pero ngayon, gusto nila ditong kumawala kasi umangat to. So yan sila, oh. Gustong kumawala. Ito, ang laki ng baboy natin. Mga inahing baboy itong nandito sa loob. Mga gawing inahing baboy. Ayan, nag-aabang sila kasi gusto nila dito lumabas. Yan yung pinakalambat nila dyan sa loob. Malawak yan. Yan yung nasa mga ano, 2.5 hektarya yung nilambat namin para sa mga baboy sa loob, pati kambing. Ito yung daanan ng mga baboy pala pagka gusto nilang kumawala. Doon to galing, oh, yung mga baboy namin galing to doon sa kabila, bilang dako. Inilipat namin lahat dito. Ayan, dito yan nilipat para malayo dun sa area. Nakatali lang yung barako. Yan, tapos ito, pwede pa yung ilipat-lipat dito. Madamo pa rin. Yung mga baka naman dun sa unahan. Ayun, may baka rin doon. Nandun yung aking biniling baka. Yan o, yan yung baka nabili ko ng 11,500 sa kapitbahay namin. Ayan yung mga alaga natin dito. Tapos doon naman may isang baboy rin doon. Yun yung medyo mahina, may mga biik. Malayo din siya. So yun yung aming ginawa para medyo bawasan namin yung risk ng sakit. Kasi mga baboy ng kapitbahay nagkakasakit na. Lagyan namin tusok para hindi makalabas yung mga baboy. Doon na sila sa loob. Yun o, yung inalim ng mga damuhan nagiging ganyan na kasi kahapon lang namin ito nilipat, nilagay namin dito. No, pero yan na, malawak-lawak na yung binubungkal niya, pwede na tamnan. Ano ba ito? Didi! Ano ba itong barakong to? Ayan o, nililipat yung baboy. Yan ang ginagawa namin dito, nilalayo-layo namin yung mga baboy, nililipat-lipat. Tulad niyan, naililipat na yung baboy sa niyog naman. So yan naman, nagbubungkal na naman yung baboy dyan. Kasi dito sa kabila, nabungkal na nila, pwede na tamnan. Pwede magtanim ng kamote. Yan na, nililipat-lipat ang mga alaga namin baboy dito. Medyo maambon lang. Ayan yung mga baboy, pag sanay sila nakatali, so ganyan sila, tapos yan, ilipat-lipat pagka nagbubungkal na magbubungkal yan sila dyan. Yan, tulad dito kanina, itong area na to, itong space na to, yan, binungkal niya. Oh, ganda ng pagkabungkal niya. Oh, pwede tamnan ng kamote. So ayan ang ating
pwede taniman ng kamote. Kaya maganda rin gawing pang-araro tong baboy. Ilipat-lipat lang, lalo na itong mga barako. Itong barako kasi medyo maedad na to. Kaya ganun. Ang pagkain nitong baboy na barako namin, mga natural, no? Pero binibigyan namin sila ng kamote, gabi, kasaba. Yun yung mga binibigay, mga kangkong na may darak. Yun yung pagkain nitong barako. Yan, maganda pa rin katawan niya. Pero dun sa mga inahing baboy namin, pinapakain namin ng mga ganon. Pero pag nanganak, pumapayat sila kasi kulang pa yung nutrients na kailangan nila. Yan, bubungkal na yan. Pagkalipat sa kanya dyan, bubungkal niya na kasi kakain naman siya ng mga insekto. Yan, hahanap siya ng mga earthworms. Yan, ganyan siya kagaling magbungkal. Ayan, lilinisin niya tong paligid. Nakakuha kasi siya dyan ng mga pagkain. Yan, tapos yung mga damo, sinasabsab niya rin yan. Lagi na na. Oh, dala ko. Dahil lang, ambon yan. Liligo po ako. Sumasali na yung mga anak niya. Di malapit na silang maano. Pwede na silang pawatin. Oo, pwede na ilain ba? Kuha ka na yung pakita ko kay Zaria. Wag. Iyak yan. Kompleto to? 5? Tingnan mo, tingin sa'yo. I-highlight na yun, tingin sa'yo. Oo nga, ayun. Nakazoom na yun. Pero hindi siya ganun kalakas kumain niya. Dede. Dada. Huwag pang paiyak yan, mamalit yung nanay. Sabagay, mabait naman natin itong inahin na to.